araw sa angkas! Kaba, pag-asa at kwento sa kalsada? Mga kagas, wakas, sumabak na rin ako sa mundo ng angkas bilang isang ganap na rider. Babahagi ko ang aking mga karanasan mula sa kaba hanggang sa mga di malilimutang kwento sa kalsada. Bago ang una, biyahe! Bago pa man ako magsuot ng helmet, kumaan muna ako sa masusing training. Doon ko natutunan ng mga safety protocols at paggamit ng mga apps at kung paano may pag-usap sa pasahero. Pagkatapos ng training, excited na akong umpisa ng aking unang araw. Unang biyahe, Tondo to Mendiola. Hindi ko malilimutan ng aking unang biyahe. Galing ako sa Madrid Extension Tondo at ang aking pasahero ay papuntang NTC College Mendiola. Medyo kinakabahan ako, pero sinigurado ko maging kalmado at safety first. At syempre, kalmado at professional. Suot ang helmet at handa na kami gumalis. Mga kama sa kalsada, hindi mawala ang traffic dyan sa Maynila, pero mas naging maingat ako dahil may pasahero ako. Sinigurado ko na sumusunod sa mga batas trapiko at maging alerto sa mga posibleng panganib sa daan. Mga kwento ng pasahero. Bawat pasahero ay may kanya-kanyang kwento. May mga estudyante, mamadali, sa klase, mga empleyadong gustong makaiwas sa traffic, at taong may importanteng lakad. Nakakatuwa na nakakatulong ako sa kanila sa kanilang mga pangangailangan. Kita at pagod. Sa kabila ng pagod, sulit ang bawat kita. Nakakatuwa na nakakatulong ako sa aking pamilya sa pamamagitan ng pagiging angkas rider. Mga aral na natutunan sa aking mga araw bilang angkas rider. Marami akong natutunan. Sa kaligtasan ay palaging dapat unahin. Ang komunikasyon ay mahalaga sa pagitan ng rider at pasahero. Ang pagiging responsible at maingat ay susi sa tagumpay. At ito, final, masaya ako sa unang araw ko bilang angkas rider. Nakatulong ako sa mga tao, kumita ako, at nakapag-ikot pa ako sa Maynila. Ayo, ano ang mga kwento nyo sa bawat biyahe nyo bilang angkas rider or MC taxi rider dyan? Share ko lang guys, ito yung biyahe. Unang biyahe, Tondo to Mendiola, Ras. Unang booking, galing akong Madrid Extension papuntang NTC College Mendiola. Medyo rush hour, kaya traffic. Pero buti na lang, nakalusot kami. Ang total fare nga pala ay 78. May pickers, bonus na 5 pesos at generous yung pasahero. Nagbigay ng tip na 100. Kaya ang total ay 166, pero pag-drop off ko guys, ginawa niya ng 200. Napakabait ni ma'am. Shoutout sa'yo ma'am. Pagpalaan ka dito. God bless po. Dito tayo sa biyahe. Dito naman tayo sa biyahe pangalawa, sa pangalawang pasahero guys. Sa Palok to sa Santa Mesa. Santa Mesa lang dito. Pangalawang buhay ko nga pala sa Palawan sa Palok, papuntang Doña Elena Tower, Santa Mesa, Manila pa rin. Mas relax yung biyahe, hindi gaano traffic. Ano nga pala dito, ang total fare nga pala dito 57, may big bonus na 6 pesos. Ang final fare niya 63 pesos. So nagbigay siya ng 100, wala akong pamalit, wala akong bariya. Pinigay ko na lang yung 50 pesos mga available ko at hindi ko na siya winner para makapunta agad siya sa kanyang pupuntahan. God bless po man, thank you sa pagpili sa angkas apps sa amin sa pagkangkinig ko. Punta naman tayo dito sa pangatlong biyahe natin guys. Sa Santa Mesa Loop pa rin tayo pangatlong biyahe ko mula sa Old Santa Mesa Street papuntang Leyte del Sur sa Palok pa rin. May crew lang, kaya mabilis ang total fare 51. May pin bonus pa rin na 5 pesos, kaya final fare 56 pesos. At pagdating ko doon sa drop off si sir, okay, binigyan niya, dinagdagan niya ako ng 20 pesos, kaya sa atin sa iyo sir, napakabait mo, maraming salamat po. Dito naman tayo sa pang-apat na biyahe natin na ating pang-apat na pasahero.
napikat po ulit din siya sa may Sampaloc, going to Ortigas Avenue naman to guys. Medyo malayo, chill ride lang din, pero sulit na dahil 94 ang fare. Pagdating sa drop-off, ginawa na ni ma'am na 100 pesos. Meron tayong tip doon guys. Malaking tulong sa atin yan. Maraming salamat po ma'am sa pagbigay ng tip. Naon naman tayo dito sa panglimang biyahe. Padala time naman to guys. Panglimang biyahe ko, isang padala. Booking galing sa St. Cruz Street papuntang McDonald's sa Padre Nubal Street. Parehong Sampaloc, ang total fare niya ay 72 pesos at ginawa na ni sir na 80 pesos. Maraming salamat at dito guys sa mga oras na to. Malapit na ako sa aming lugar. Pala ko na papahinga yan kasi 12 na yan eh. Nagsimula ako ng 7 na 12 na hindi pa ako makain. Kaya pinala ko, uwi na lang muna ako. Pauwi na ako nyan guys. Yun guys, plano ko na nga sana umuwi noon. Kaso meron na akong may pumasok na apps ko. At pagkatingin ko, sa Padre Paredes lang, medyo malapit lang, going to Caloocan. Pang-anim na biyahe ko na to galing Padre Paredes Street. Dito rin sa may Sampaloc, papuntang Baliwag Terminal naman to guys. So dito nga, ayan, pinunta ko na si Chef. Medyo malayo din to at 73 pesos ang final fare niya. Ginawa na rin din ni sir na 100 pesos, nagbigay din sa atin ng tip. Napakabait ni sir kasi may tinutusan yung mga daan kaso napapalayo kami. Kaya sabi niya, sir, mali yung daan, one way kasi dyan, bawal tayo dyan bumaan. Sabi ko, babalik nga sa pinagdaanan natin ng kanina kasi para mag-dire-diretso na tayo, makarating tayo ng mas mabilis. At yun, pumayag naman siya, marami niya, dagdagan niya na lang yun. Ayun, pinigyan niya tayo dito. 73 nga yung final fare niya. Ginawa niya na 100 pesos. Salamat sa iyo sir, yun po sa biyahe niyo. Maraming salamat sa tip natin na binibigay niyo sa mga katulad ko, ang kaskayan. Mga aral sa kalsada, sa anim na biyahe niyo to. Mas lalo kong na-realize bawat pasahero, padala, may sarili kwento. Kailangan laging handa sa iba't ibang sitwasyon sa kalsada, sa pagiging responsible at maingat ay importante para sa kaligtasan ng lahat. Hindi lang tao ang pwedeng ihatid. Kasi pagkain, Caloocan, here we come. Nga guys, sinabi ko na nga na last pasahero ka na kasi uwi na ako. Napunta na tayo ng butong doon. Pagka-drop off ko doon sa may Baliwag Terminal kay sir, may pumasok na isang app. So sabi ko, malapit din naman to, waiting naman sa lugar ko. Kaya pinuntahan ko doon sa may Paho nga, sa may Mariano Street. Yan, pinuntahan ko si ma'am at sinatid ko siya dyan sa may Sela doon, Park Continuation dito sa malapit sa SM San Lazaro. Yun, at yun na ang pinaka-last passenger ko. Nag-desisyon na akong umuwi dyan guys. Ang fare nga pala dyan guys, 62 pesos. Sabi ni mama, Gcash payment na lang. So pwede naman, in-accept ko. Ginawa niya 65 pesos. Maraming salamat lang sa pagtangkay sa Angkas apps. Yun na, nag-desisyon na akong umuwi sa bahay para kumain ako niyan. Siguro guys, pagka kung nakarating ka hanggang dito sa video, tatapusin ko na ang aking vlog. Maraming salamat. Ito nga pala ang first journey ko sa first day sa magiging Angkas Rider. Maraming salamat po sa pag-support. Sana supportan nyo ang aking vlog. Pinasok ko na rin nga pala to. Maraming salamat po guys. Thank you. God bless you.